Inaanyayahan ko kayong lahat na magsitayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga sa inyo mga bata. Kamusta kayo ngayong araw? Mabuti naman. Bago kayo magsiupo, maaari bang ayusin muna natin ang ating mga upuan at tignan na sa ang sahig at pulutin ang mga kalat. Maaari na kayong umupo. Maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa klase ngayon? Mabuti, walang lumiban sa araw na ito. Bigyan natin ng ating mga sarili ng 3 palakpak. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Sino ang makapagsabi kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita? Julia? Tama. Bigyan natin ng 3 palakpak si Julia. Ang tinalakay natin noon ay alamat. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang kwentong bayan na nagpapaliwanag kung saan nanggaling ang isang bagay. Magbigay ng halimbawa ng alamat. Tuwingin, alamat ng pinya, alamat ng paru-paro, alamat ng rosas. Mabuhay! Dahil inyong mga natatandaan ang ating nakaraang tinalakay. Ngayon ay dadako na tayo sa ating panibagong aralin. Ngunit magkakaroon muna tayo ng isang gawain at ito ay pinamagatang Sino Ako? Sa gawaing ito ay kailangan ko ng 5 na mag-aaral na magre-representa sa unahan. Sinong gusto mo voluntaryo? Sili na kayo dito sa harap. Mayroon akong inihandang 3 litrato para sa inyo at ang gagawin nyo lang ay huhulaan nyo kung ano iyon. Ang unang litrato ay ito ay magaling. Ito ay isang unggoy. Pangalawang litrato. Ito ay isang oso. Magaling. At ang panghuling litrato naman ay ito ay zebra. Magaling. Bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 palakpak. Mahusay mga bata, ang lahat ng inyong mga kasagutan ay tama. Mga bata, ano ang napansin niyo sa mga larawang hinuhulaan niyo? Tama. Yun ay mga hayop. Sino sa inyo ang may mga alagang hayop sa bahay? Anong hayop nga bang nasa inyo? Aso? Ano pa? Pusa? Manok? Ano pa? Ahas? Ano pa? Rabbit? Sasalita ba sila? Hindi. Ang ating aralin ngayon ay konektado sa mga hayop. Para malaman natin kung ano ang bagong aralin natin ngayon, ay ayusin muna natin ang letrang naka-jumbled. Hulaan nyo ang jumbled words na ito.
Mhm, tama, ito ay pabula. Ang bagong aralin natin ngayon ay patungkol sa pabula. Muli, ang tatalakayin natin ngayon ay ang pabula. Ano nga ba ang pabula? Ang pabula ay isang kathang-isip lamang dahil ang mga hayop na gumaganap dito ay kumikilos at nagsasalita na tulad ng mga tao. Muli, ang mga gumaganap sa pabula na kwento ay mga hayop at kumikilos din sila at nagsasalita na parang mga tao. Ang pabula ay may 5 elemento. Ang una ay ang pamagat, pangalawa ay ang tauhan, pangatlo ay ang tagpuan, at pang-apat ay ang banghay, panghuli naman ay ang aral. Dako muna tayo sa pamagat. Ano nga ba ang pamagat? Ang pamagat ay isang salita o parirala kung saan isinasiwalat ang isang paksa. Pangalawa naman ay ang tauhan. Ang tauhan, sila ang mga gumaganap sa kwento. Pangatlo ay ang tagpuan. Ang tagpuan ay tumutukoy ito sa oras, panahon, at lugar ng pinagdausan ng isang kwento. Ang pang-apat ay ang banghay. Ang banghay naman ay ito ang kabuuang pangyayari ng isang kwento. Ang panghuli naman ay ang aral. Aral sa kwento. Ito ay tumutukoy sa mahalagang natutunan sa isang kwento. Naunawaan ba ang mga elemento ng pabula, mga bata? Magaling. Kung ganon, mayroon akong babasahing isang kwento at kayo naman ay makikinig kay teacher. Ang kwentong ito ay si Langgam at si Picaklong. Malinaw ba, mga bata? Handa na ba kayo? Sige. Maganda ang hapon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghahanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. "Magandang umaga, kaibigang Langgam," bati ni Tipaklong. "Kay bigat ng iyong dinadala. Bakit ba wala ka nang ginagawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain?" "Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon," sagot ni Langgam. "Lumulad ka sa akin, kaibigang Langgam," wika ni Tipaklong. "Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta. "Ikaw lang ang kaibigang Tipaklong," sagot ni Langgam. "Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para sa ako ay may makain. Pag sumama ang panahon, lumipas pa ang mga araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at ulan sa gabi.
At dumating ang panahong kumikidlat, kumukulog at lumakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang Tipaklong. Naaalala niyang puntahan ng kaibigan si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso, wala na ang dating sigla na masayahin ni Tipaklong. Tuk 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 tuk. Nang buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. At ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang magandang panahon at may makain pagdating ng tag-gutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang magandang panahon, ay kasama niya na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa ng higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Batay sa ating binasang kwento, sino ang mga tauhan? Si Langgam at si Tipaklong. Anong ugali ang meron kay Tipaklong? Magaling. Si Tipaklong ay tamad. Anong aral ang napupulot niyo sa kwentong si Langgam at si Tipaklong? Dapat tayo ay maging matyaga. Muli mga bata, ano nga ba ang pabula? Magaling. Ang pabula ay isang kwento na hayop na ang mga hayop ay gumaganap bilang isang main character at sila ay para ding tao na sila ang kumikilos, sila ang bida, sila ang kumikilos at nagsasalita din. Magbigay ng isang halimbawa ng pabula. Magaling. Ang tusong matsing at ang paggo. Ilan ba ang elemento ng pabula? Meron tayong 5 elemento ng pabula. Una ay ang pamagat, pangalawa ay ang tauhan, pangatlo ay ang tagpuan, pang-apat ay ang banghay, at panghuli naman ay ang aral sa kwento. Ano-ano ang mga ito? Yun ay mga elemento. Sa ating tinalakay na kwento, ano nga ba ang pamagat ng yun? Yun ay si Tipaklong at si Langgam. Ngayon ay magkakaroon tayo ng aktibidad. At ang gagawin nyo ay mag-thumbs up kung ang sinasaad ay tama at thumbs down naman kung ang sinasaad ay mali. Naiintindihan ba? Magaling. Ang pabula ay isang kathang-isip lamang. Thumbs up or thumbs down? Ang pabula ay kathang-isip lamang. Ang sagot ay thumbs up. Mahusay. Pangalawang tanong. Mga tao ang gumaganap sa pabula. Mga tao nga ba? Thumbs up or thumbs down? Ito ay thumbs down. Hindi naman tao ang gumaganap sa kwentong pabula. Yun ay mga hayop. Pangatlong tanong.
Sa pabula, ang mga hayop ay nagsasalita. Nagsasalita nga ba? Thumbs up or thumbs down? Mahusay. Yun ay thumbs up. Kasi ang mga hayop doon sa kwentong pabula ay nagsasalita. Pang-apat. Walang aral na matutunan sa pabula. Wala nga bang aral na matutunan sa pabula? Thumbs up or thumbs down? Ito ay thumbs down. Kasi may aral tayong matutunan sa kwentong pabula. Ang pabula ay nagbibigay aliw sa mga bata. Thumbs up or thumbs down? Nagbibigay ba sa inyo ng kasiyahan? Thumbs up! Magaling! Mahusay mga bata! Para sa inyong takdang aralin ngayon ay basahin ang pabula na pinamagatang Si Pagong at si Matsing. Isulat sa kwaderno ang aral na mapupulot rito. At yun lang lahat mga bata. Maraming salamat at sa muli nating pagkikita. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Dip, 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 dip.